Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang live-action, reimagined fantasy drama adventure film na tinatawag na Pete's Dragon. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Habang naglalakbay kasama ang kanyang pamilya, nagbabasa si Pete ng isang libro tungkol sa mga pakikipagsapalaran ng isang batang lalaki at ng kanyang aso na si Elliot, nang biglang may pumasok na USA sa kalsada at napilitan ang kanyang ama na biglang umiwas, na nauwi sa isang aksidente at pagtaob ng sasakyan sa gitna ng daan. Bilang nag-iisang nakaligtas, kinuha ni Pete ang libro, inilagay ito sa kanyang backpack, at nagsimulang maglakad papasok sa kakahuyan, ngunit agad siyang napalibutan ng isang kawan ng mga lobo. Habang papalapit na siyang maging pagkain ng mga ito, biglang dumating ang isang napakalaki at lubhang kakaibang dragon, na tinakat ang ibang mga hayop at iniligtas si Pete mula sa tiyak na kamatayan. Sa kabila ng takot, buong tapang na tinanong ng bata kung kakainin ba siya ng nilalang, at nang malaman niyang hindi, pinangalanan niya itong Elliot at itinuring bilang kanyang bagong matalik na kaibigan. Dahil sa espesyal na ugnayang nabuo sa pagitan nila, hinayaan ng dragon na hawakan siya ng bata at iniabot pa ang kanyang paa para makasampa si Pete, saka siya dinala ng ligtas patungo sa kanyang lungga. Makalipas ang 6 na taon, isang lalaking nagngangalang Mitchell ang nagsabing nakakita siya ng dragon sa kagubatan at nagsimulang ikwento ito sa lahat ng kakilala niya, ngunit dahil mga bata lang ang naniniwala sa kanya, sinamantala ng matanda ang pagkakataon na dagdagan ang kwento at ilarawan ang sarili bilang isang dakilang bayani. Habang tinatapos ni Mitchell ang kanyang kwento, dumating ang kanyang anak na si Grace at pinakalma ang mga bata, sinasabing dahil sa kanyang trabaho bilang forest ranger, halos araw-araw siyang nasa kagubatan at wala pa siyang nakikitang kahit anong bagay na kahit kaunti ay kahawig ng isang dragon. Pagkaalis ng kanyang anak, muling iginiit ni Mitchell na naroon talaga ang dragon sa kagubatan at sinabi niyang nagpapakita lamang ito sa mga taong naniniwala, dahilan upang lalong ma-excite ang mga bata. Sa kagubatan, si Pete na ngayon ay 11 na taong gulang ay nakakita ng isang maliit na kuneho at hinabol ito, na iligtas pa mula sa pagiging pagkain ng isang grizzly bear. Sa di kalayuan, narinig ni Elliot ang sigaw ng bata at lumabas mula sa kanyang lungga upang alamin kung ano ang nangyayari. Ngunit agad niyang napagtanto na maayos lang ang lahat at nagpasya silang maglaro ng tagu-taguan, kung saan ginawang ganap na invisible ni Elliot ang kanyang katawan upang hanapin siya ng bata. Nang mapansin ni Pete na masyadong malakas ang dragon, sumuko siya sa laro at tumakbo patungo sa bangin kasama si Elliot, na bigla silang naabutan. Habang nahuhulog at lumilipad sa ibabaw ng kagubatan kasama ang kanyang kasama, matapos ang isang hindi gaanong maayos na paglapag, nagsimulang habulin ng berdeng dragon ang sarili nitong buntot habang umaakyat si Pete sa punong nagpoprotekta sa lungga na kanilang tinitirhan. Nang makarating siya sa tuktok, umuungal siya sa buwan, at dahil wala siyang alaala ng kanyang buhay sa sibilisasyon, umupo si Pete sa tabi ni Elliot at magkasama nilang ginugol ang buong gabi sa panonood ng mga bituin, tinatamasa ang lahat ng kalayaang ibinibigay sa kanila ng kagubatan. Kinabukasan ng umaga, lumipad ang dalawa sa loob ng kagubatan hanggang sa makakita ang dragon ng isang punong pinutol at nagpasya itong buhatin iyon para iuwi. Ngunit habang sinusubukan nilang dumaan sa kagubatan na may bitbit na kahoy, napansin ni Elliot ang presensya ni Grace at nagpasya siyang magtago, ginawang ganap na invisible ang kanyang katawan, habang sinusundan naman siya ni Pete mula sa malayo habang naglalakad sa lugar. Napansin ng babae ang ilang punong may marka ng mga lumberjack at sinimulan niyang burahin ang graffiti bilang senyales na hindi ito maaaring putulin. Habang abala si Grace sa mga troso, nakita ni Pete ang isang compass sa kanyang bag at sinamantala ang pagkakadistract nito para nakawin iyon, ngunit nakagawa siya ng ingay habang bumabalik sa mga palumpong at muntik nang mahuli sa akto. Sa sandaling iyon, may isa pang ranger na lumapit at nagsabing gusto na niyang umalis at tinanong kung tapos na si Grace, na siyang nakaistorbo sa kanya at nakapagligtas kay Pete mula sa pagkakabunyag. Ngunit bago tuluyang umalis, kinuha ng babae ang susi mula sa isa sa mga backhoe at inihagis ito sa lupa, dahilan para mapilitan ang mga woodcutter na hanapin ang bagay bago sila makapagsimulang magtrabaho. Pagkaalis ng mga gwardya, lumapit si Pete sa kalsada at pinulot ang susi mula sa lupa, saka iniabot ang bagay at ang compass kay Elliot para amuyin. Ngunit dahil sobrang maalikabok ang mga ito, napabahing ang dragon at tuluyang nalawayan ang katawan ng bata. Kinabukasan ng umaga, natutulog ang dalawa sa kanilang lungga nang magising si Pete sa tunog ng mga chainsaw sa di kalayuan, isang tunog na hindi pa niya kailanman naririnig.
Bago pa magpasya ang binata na mag-imbestiga, natuklasan niya ang isang grupo ng mga lumberjack na pumuputol ng mga puno. Nananatili siyang nakatago habang pinagmamasdan ang mga tao, hanggang sa may isang manggagawa na lumapit kay Gavin at nagtanong kung may permiso ba sila para mamolekta ng panggatong sa lugar na iyon, ngunit binaliwala lang siya ng lalaki at sinabing bumalik na lang siya sa trabaho. Ilang sandali pa, dumating din si Grace sa lugar at nagsimulang magtanong tungkol kay Jack, ang kanyang fiancé at leader ng grupo ng mga lumberjack, na siya ring nakatatandang kapatid ni Gavin. Galit na galit ang babae at nakipagtalo sa kanyang nobyo dahil nagtatrabaho sila sa isang ipinagbabawal na lugar, na siyang nakadistract sa lalaki at nauwi sa pagpapahintulot niyang mag-isa ang kanyang anak na pumasok sa kagubatan. Nang makita ni Pete ang isang taong kaedad niya sa unang pagkakataon, labis siyang natuwa, ngunit agad siyang napansin ni Natalie na hinabol siya upang subukang makipagkaibigan. Habang nagtatago sa likod ng isang troso, nakagawa ng ingay ang bata at napilitan siyang tumakbo, umaakyat sa puno sa isang halos surreal na bilis. Kahit na nagulat, ipinagpatuloy ni Natalie ang paghabol sa kanya at sinubukan ding umakyat gaya niya, ngunit hindi siya ganoon kagaling at nadulas, napasigaw ng napakalakas na nakatawag ng pansin ng mga lumberjack. Sinubukan ni Pete na iligtas siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa sanga na kanyang kinakapitan at hinayla si Natalie gamit ang lahat ng kanyang lakas, ngunit bumigay ang kahoy at sabay silang bumagsak pababa. Malapit na sa lupa, nagawa ni Pete na kumapit sa isang troso at mahawakan si Natalie, na siyang samalo sa pagbagsak nito sa isang hindi kapani-paniwalang paraan. Pagdating nila sa lupa, tinanong ng babae si Pete kung ilang taon na siya, at dahil wala siyang ideya sa sarili niyang edad, sinabi niyang 5 pa lamang siya. Kahit na nagtaka si Natalie, tinanggap niya ang sagot at nagsimula ng magpakilala, ngunit agad silang naputol nang dumating si Jack at ang mga lumberjack na gustong malaman kung ano ang nangyari. Nang malaman ng leader ng mga manggagawa na nahulog ang kanyang anak mula sa puno, tinanong niya kung bakit ito umakyat doon, at ikinwento ni Natalie ang tungkol kay Pete, na siyang nagbunyag ng kinaroroonan ng batang nagtatago. Nang makita ang munting Tarzan, sinubukan ni Grace na pakalmayan siya at nagtanong ng ilang bagay tungkol sa kanyang pamilya, ngunit napansin niya ang kanyang compass na nakasabit sa leeg ni Pete at napalapit siya ng husto, dahilan para matakot ang bata at tumakbo palayo. Habang tumatakas, nabangga ni Pete si Gavin at sinubukan niyang umakyat sa isa sa mga puno, ngunit hinayla siya ng lalaki sa kanyang shorts at ibinagsak sa lupa, dahilan upang tumama ang kanyang ulo at mawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon, nagising si Elliot sa tunog ng malalakas na hampas at nagsimulang sundan ang bakas ni Pete, natunton ang lugar ng trabaho ng mga woodcutter habang palihim na nakikinig sa usapan ng mga tao. Narinig ni Elliot na binanggit ni Gavin ang pangalan ni Pete kaya nagpasya siyang sumandal sa isang puno upang mas malinaw na makinig, ngunit hindi kinaya ng puno ang bigat niya at bumagsak ito, muntik pang tamaan ang mga manggagawa na agad nakapansin sa kanyang presensya at nagpasyang tugisin siya sa masukal na kagubatan. Sinubukan ng dragon na manatiling camouflaged habang huminto ang mga woodcutter ilang metro ang layo upang sundan ang kanyang mga bakas, ngunit dahil kaya niyang maging invisible, wala silang anumang tsansang matagpuan siya. Sa ospital, nagising si Pete na lubos na nalilito at nagsimulang marinig ang usapan ni Grace at ng mga pulis sa labas, ngunit agad niyang napagtanto na wala silang balak na pakawalan siya kaya nagpasya siyang tumakas mag-isa, binuksan ang bintana at tumakas sa mismong sandaling papasok na sana si Natalie sa silid. Sa takot, tumakbo ang bata sa mga kalye habang hinahanap si Elliot at nauwi sa pagkabangga sa isang aso na agad siyang tinahulan, ngunit hindi nagpa-intimidate si Pete at tinahulan din ito pabalik habang umuungol hanggang sa umatras ang kawawang maliit na aso sa takot. Ilang metro pa ang layo, nabangga niya ang isang police car na nagtangkang pigilan siya, ngunit determinado si Pete na makabalik kay Elliot kaya umakyat siya sa isang dumaraang school bus at sumakay sa ibabaw nito kasama ang sasakyang puno ng mga estudyante. Mula sa tuktok ng bus, nakatingin si Pete sa abot tanaw habang sinusubukang hanapin ang lokasyon ng kanyang lungga, ngunit hindi niya ito makita kaya nagpasya siyang tumalon papunta sa bubong ng isa pang sasakyan, na nauwi sa isang dead end kung saan na-corner ang bata. Lumapit si Grace at nagawang pakalmayan siya, saka dinala ang wolf boy sa police station matapos niya itong mapatigil sa kanyang malahayop na pag-ungol. Pagkatapos makipag-usap sa sheriff, sumakay sa kotse ang fiancé ni Jack at ang kanilang anak at sinimulan nilang ihatid si Pete sa kanilang bahay. Inaako ang responsibilidad na panatilihin siyang ligtas hanggang sa malinaw ang lahat at matagpuan ang kanyang mga magulang.
Ngunit hindi nagsayang ng oras ang bata at sinubukang tumakbo pabalik sa kagubatan sa sandaling huminto ang sasakyan. Hinabol siya ni Grace at nahuli siya ilang yarda ang layo. Ipinangakong kung magpapakabit si Pete ay siya mismo ang magdadala sa kanya sa kagubatan upang magkasama nilang makita kung saan siya nakatira. Habang ipinapakilala ang bata sa kanyang pansamantalang pamilya, sina Gavin at ang kanyang mga tauhan ay naligaw sa kagubatan at nagsimulang maglibot ng walang direksyon hanggang sa tuluyan nilang matagpuan ang lungga ni Elliot. Dahil sa kuryosidad, kinuha ng woodcutter ang kanyang flashlight at pumasok upang mag-imbestiga, at doon niya nakita ang libro ni Pete na nakahandusay sa lupa. Ngunit nang makita ng dragon ang bagay sa kamay ni Gavin, nag-alab ang kanyang galit at nagpasya siyang magpakita. Inatake ang mga tao na nagsitakbuhan pabalik sa truck. Habang nagsisiksikan ang lahat sa sasakyan, sinimulan ng isa sa mga lumberjack ang makina at sinubukang pabilisin ito, ngunit inangat ni Elliot ang likurang bahagi ng sasakyan at pinigilan silang makaalis. Sa desperasyon, inabot ni Gavin ang kanyang baril at itinutok ito sa direksyon ng dragon, ngunit inagaw ni Elliot ang rifle at hinayla palabas ang tao gamit ang baril, binabaluktot ang bakal na tila papel lamang. Nang mawalan ng armas ang woodcutter, tumigil si Elliot sa paggamit ng kanyang invisibility at bumahing kay Gavin, na halos makabalik na lang sa sasakyan bago tuluyang humarurot ang kanyang mga tauhan sa matinding takot. Sa bahay ni Grace, nagsimulang muling matuklasan ni Pete ang buhay sa sibilisasyon. Habang sinusubukan ng ranger at ng sheriff na alamin kung ano ang nangyari sa kanya sa kanilang investigasyon, nakakita ang mga pulis ng isang newspaper clipping na nagkukwento tungkol sa aksidente ng pamilya ni Pete at nakumpirma na patay na ang kanyang mga magulang, kaya humiling sila na may social worker na dumating kinabukasan ng umaga upang sunduin siya at dalhin sa orphanage na nasa pinakamalayong bahagi ng bayan. Nagsimulang amuyin ni Elliot si Pete at sinundan ang kanyang amoy hanggang makarating siya sa ospital, ngunit nakaalis na ang bata kaya tuluyan niyang nawala ang bakas nito. Sa sandaling iyon, nakita niya ang truck ni Gavin na dumaraan sa kalsada at nagpasya siyang sundan ito, hanggang sa makarating siya sa bahay ni Jack, kung saan ikinwento ng grupo ng mga woodcutter ang nangyari at humingi ng tulong sa pagharap sa nilalang sa kagubatan. Ngunit hindi naniwala ang ama ni Natalie at tumangging pumasok sa kagubatan sa gabi, dahilan upang maiwang labis na frustrado si Natalie at ang kanyang nakababatang kapatid. Mula sa hagdan, narinig ni Grace ang kwento ni Gavin at tuluyan niyang naunawaan kung sino ang Elliot na palaging kinukwento ni Pete, kaya nagpasya siyang pumunta sa bahay ng kanyang ama upang alamin pa ang tungkol sa dragon. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Mitchell at ipinaliwanag ang lahat ng kanyang natuklasan, ipinakita ang drawing ng nilalang na ginawa ng bata, at nang makita niyang eksaktong tumutugma ito sa mga bakas na iginuhit ng kanyang ama noong bata pa siya, tuluyan na siyang naniwalang totoo si Elliot. Hiniling ni Grace sa kanyang ama na ikwento muli ang kanyang engkwentro sa dragon, ngayon na siya ay lubos ng naniniwalang nagsasabi ito ng totoo. Sa bahay ni Jack, dumating ang dragon sa labas at narinig ang boses ni Pete, nakita siyang tila masaya kasama ng mga tao, na nagdulot ng matinding pakiramdam ng pagkakanulo, kaya lumipad siya pabalik sa kanyang lungga at ginugol ang buong gabi na labis na galit. Pagsapit ng madaling araw, nagpasya si Grace na dalhin si Pete sa police station, ngunit nang makita niya ang welfare car, nagbago ang kanyang isip at piniling tuparin ang kanyang pangako, hinanap ang kanyang ama upang magkasama silang pumunta sa lungga ni Elliot sa kagubatan. Sa lumber mill, dumating si Jack na hinahanap si Gavin at nadiskubre niyang isinama ng kanyang nakababatang kapatid ang ilang tauhan at nagpunta sa isang pangangaso. Nakatanggap si Jack ng tawag mula sa sheriff na hinahanap si Grace at agad niyang inisip na dinala nito ang bata upang bisitahin si Elliot, kaya nagmadali siyang pumunta upang salubungin sina Gavin at ang kanyang mga tauhan, na uhaw sa dugo sa kabilang panig ng kagubatan. Nakarating sina Pete at ang iba pa sa dulo ng kalsada at nagsimulang maglakad patungo sa lungga, kung saan sa wakas ay muling nagkita si Mitchell at ang dragon makalipas ang halos 30 years. Pagkakita sa nilalang, labis ang tuwa ni Natalie at halos tila na hipnotismo habang papalapit ito at hinahaplos ang nguso ng dragon, na malinaw na nagkagusto rin sa bata. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Gavin kasama ang kanyang mga tauhan at agad silang nagpaputok ng mga tranquilizer dart kay Elliot. Nilambitin siya sa leeg gamit ang lubad, dahilan upang maging sobrang balisa ang dragon. Upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan, dinampot ni Pete ang isang kahoy na pamalo at sinimulang hampasin ang mga lumberjack, na nagpilit kay Gavin na buhatin siya sa balikat at ilayo mula sa kaguluhan. Sa sandaling iyon, nagpasya na si Elliot na tumakas at umakyat sa isa.
sa mga puno, saka lumipad paakyat sa langit, ngunit dahil labis na siyang nanghihina sa epekto ng mga pampakalma, bumagsak siya pababa, bumangga sa mga sanga, at nabuwal ang punong nagsisilbing proteksyon ng kanyang lungga. Matapos ang matagumpay na panghuhuli, nagtungo si Gavin sa lumber mill kung saan ipinagmalaki niya ang dragon na para bang isa itong trepeo sa loob ng kanyang opisina. Tumawag si Jack sa sheriff upang hilingin na ipadala ang lahat ng sasakyan sa bayan at inatasan si Natalie na bantayan si Pete habang sinusubukan niyang kausapin ang kanyang kapatid. Habang sinusubukan ni Jack at Mitchell na kumbansihin si Gavin na palayain ang dragon, lumapit si Grace at hinawakan ang nilalang, dahilan upang magbago ang kulay ng balahibo nito at magsimulang magliwanag sa isang emerald green na kulay, na ikinamangha ng lahat. Sa puntong iyon, dumating ang mga pulis sa lugar at parehong umalis sina Jack at Gavin upang subukang kumbansihin ang mga opisyal na tama ang kanilang panig, na nagbigay ng pagkakataon kina Pete at Natalie na makapasok sa bodega at mapalaya si Elliot sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga kadena. Nang mapansing papalapit na ang mga matatanda, nagsandal si Natalie ng isang kahoy na poste upang ikandado ang pinto at sinubukang kumbansihin ang dragon na lumipad, ngunit dahil masyado itong mahina, iminungkahi ni Pete na manatili na lang itong invisible, para isipin ni Gavin at ng iba pa na nakatakas ito sa skylight, maliban kay Grace na nakapansin sa kanilang presensya at nagawang ikulong silang mag-isa sa loob. Pagkaalis ng mga lalaki, nagsimulang mag-isip sina Pete at Natalie ng paraan para makatakas, hanggang sa dumating si Mitchell at nagalok na magmaneho ng truck, nagsilbing escape driver para sa dragon at sa mga bata. Sinimulan ng ama ni Grace ang truck at humarurot, binasag ang isa sa mga pader ng bodega at tumakas sa harap ng lahat. Sa desperasyon, inutusan ni Gavin ang kanyang mga tauhan na habulin sila at tumakbo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit kinuha ni Grace ang susi mula sa kanyang bulsa at inihagis ito palayo, na nagbigay kay Mitchell ng sapat na oras para makalayo. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paghabol ng mga sasakyan at humingi na sila ng tulong sa ilang helicopter para sa pursuit. Kahit na nahuhuli na, lumihis si Gavin sa kalsada at nilampasan ang lahat sa magaspang na daan, nalampasan ang sasakyan ni Jack at mas lalo pang lumapit sa truck. Nang mapagtanto na sandali na lamang bago sila maabutin, hinikayat ni Pete si Elliot na lumipad, kaya sinubukan ng dragon na bumangon ngunit muli itong bumagsak sa lupa. Ang malakas na pagyanig ay nakalas ang brake cable, dahilan upang tumagas ang hydraulic fluid sa daan. Habang papalapit kay Elliot, nilampasan ni Gavin ang truck at ipinarada ang kanyang sasakyan upang harangan ang tulay, umaasang hihinto si Mitchell kapag nakita nitong wala ng madaanan. Ngunit dahil sa sirang cable, hindi na siya makapreno at nagpasya siyang gawin ang kabaligtaran, idiin ang silinyador, na nagpilit sa mga lumberjack na tumalon upang hindi masagasaan. Sa huli, bumagal ang truck hanggang sa tuluyang huminto, ngunit dahil papalapit pa rin ang mga pulis, umakyat si Elliot sa istruktura ng tulay at nagbuga ng malakas na apoy, pinatigil ang lahat at naging sanhi upang magsiksikan ang mga sasakyan habang nagsisimulang gumuho ang asfalto. Sa bandang unahan, tinamaan ng apoy ang truck ni Jack at Grace at nagsimulang gumuho kasama ng tulay, na nagpilit kay Pete na akyatin ang istruktura upang kumbansihin ang kanyang kasama na tumigil, sinasabing ang mga tao na ngayon ang kanyang bagong pamilya. Bumaba si Gavin mula sa sasakyan at ginawa ang lahat upang pigilan ang pagbagsak ng kanyang kapatid at hipag sa ilog, ngunit masyadong mabigat ang sasakyan at wala na siyang nagawa upang pigilan ito. Sa sandaling iyon, tumalon si Elliot mula sa istruktura at nagawang saluhin ang truck, dahilan upang makasampa sina Jack at Grace sa likuran, ngunit bago patuluyang makaalis ang mag-asawa, bumigay ang tulay at gumuho patungo sa ilog, kasama ang dragon at ang mga tao sa pagbagsak. Kinabahan sina Mitchell at ang iba pa habang nakatingin sa kailaliman, iniisip na wala na silang nakaligtas, ngunit makalipas ang ilang segundo, biglang sumulpat si Elliot mula sa ilalim ng tubig, pasan sa kanyang likod sina Jack at Grace, na nagdulot ng matinding ginhawa sa lahat. Sa kabilang panig ng tulay, napagtanto ni Gavin na nagkamali siya at nagpasyang pabayaan na ang dragon, ngunit lumitaw sa abot tanaw ang mga police helicopter, kaya napagdesisyonan ni Pete na ang pinakamainam na gawin ay umalis, sumakay sa likod ni Elliot at magtungo kasama niya sa kagubatan. Matapos ang isang mahabang paglipad, nakarating ang dragon sa kanyang dating lungga at sinubukan niyang hikayatin ang bata na manatili roon, ngunit sinabi ni Pete na alam na ng lahat ang locus yung iyon at pinayuhan si Elliot na maghanap ng bagong tahanan sa Hilaga, kung saan sinabi ni Natalie na naroon ang lupain ng mga dragon.
Bilang pamamaalam, binasa ng bata ang librong ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang sa huling pagkakataon at ginugol ang buong gabi na yakap-yakap ang kanyang kaibigang dragon, bago siya umalis upang makipagkita kina Grace at sa iba pa niyang bagong pamilya kinabukasan ng umaga. Mula noon, wala nang sino man sa bayan ang muling nakakita sa nilalang, ngunit sa lihim, sina Jack at Grace ay patuloy na naglalakbay pahilaga upang dalawin si Elliot at ang bago nitong pamilyang dragon tuwing may pagkakataon. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Anlin Ligan Inda, John G. Joseph Lee, Charles Jean Macanangkil, Ana Junio, Dark Nero, Alalhi Noel, Jesny Vergara from POV Corpus Masbate City, Jolan Irinco from 3J Ice Cream from Little Venice Laong, Rafi Desen from Water Filling Station Boys, at Tiffany Avellino from Caloocan City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.